Nagsisimula ang pelikula sa dalawang detective sakay ng isang kotse, na ipinadala sa isang misyon upang imbestigahan ang isang ipinagbabawal na kalakalan ng droga. Samantala, may mga magnanakaw na nagkukunwaring mga tauhan at ordinaryong tao na umiikot sa isang bangko, kumukuha ng impormasyon bilang paghahanda sa isang malaking nakawan. Dumating ang dalawang investigador sa iniulat na apartment sa oras na iyon, at pumasok. Naghiwa-hiwalay ang mga detective upang hulihin ang mga nagkasala, ngunit isa sa kanila ang nakatakas. Ang mga kriminal ay nagsimula na upang maghanda para sa pagnanakaw, armado ang kanilang mga sarili ng baril at inihanda na ang kanilang mga gamit. Pinasabog nila ang isang bomba sa loob ng elevator pagkalabas nila, upang ilihis ang atensyon ng tanggapan ng surveillance. Kasunod nito, habang binabantayan ng isang magnanakaw ang mga bihag, ang iba ay naglagay ng mga pera sa bag mula sa vault. Biglang pinindot ng isang babae ang alarma sa seguridad, na inaalerto ang lahat ng awtoridad sa pagnanakaw. Ang babae ay pinilit ng magnanakaw na tumawag ng pulis. Bilang resulta, ang mga mamahayag sa isang helicopter ay siyang nakatanggap sa tawag, at sila ang unang nakaalam ng balita, na nagudyok sa kanila na magmadali na pumunta sa tuktok ng gusali ng bangko. Sa panahong ito, ang isang miyembro ng gang na nagngangalang AJ, na nagbabalat kayo bilang isang security guard, ay nagbantay sa gusali, at tinatanggap ang mga reporter na tinutukan ng baril. Kinuha ng mga kriminal ang chopper, at tumakas ng buhay kasama ang ninakaw na pera. Maya-maya ay lumapag sila at pinasabog ang helicopter. Pagkatapos ay sumakay sila sa magkahiwalay na sasakyan at umalis. Ang pagnanakaw ay walang kapintasan, walang hostage o ahente ang nasaktan, at ang mga kriminal ay walang iniwang bakas. Ang aksyon pagkatapos ay lumipat sa isang bilangguan, kung saan ang isang bilanggo na nagngangalang Ghost ay inilabas mula sa kanyang selda. Susunod, nakita namin si Detective Jack Wells na dumating sa eksena, na gustong malaman kung sino ang mga magnanakaw. Pinalaya si Ghost mula sa bilangguan, at pinapanood namin kung paano siya nakakuha ng baril at pera mula sa isang nakatagong lokasyon. Bumisita si Ghost sa isang kriminal na nagngangalang Sergey, at ipinaalam sa kanya na nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang mob boss sa bilangguan. Pinapapasok siya ni Sergey, ngunit tinutukan si Ghost ng baril ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Madali siyang dinasarmahan ni Ghost, at itinutok ang baril kay Sergey, na nag-aalok na mag-usap sila ng tahimik. Samantala, ipinagdiwang ng mga tulisan sa bangko ang kanilang tagumpay. Si Jake, isa sa mga miyembro, ay hinimok ang kanyang kapatid na si Jesse, na dapat niyang bisitahin ang kanyang ama sa bilangguan, ngunit tumanggi si Jesse. Nilapitan ni Jake ang kanyang kasintahang si Rachel, at hiniling na pakasalan siya kaagad, habang tumutugtog ng piano si AJ. Sa oras na ito, ang iba pang miyembro ng gang, kabilang sina John at Gordon, ay nag-e-enjoy din sa pagdiriwang. Ang mga detective ay patuloy na naghahanap ng mga pahiwatig sa mga CCTV camera, ngunit wala silang nakita. Nang umuwi si John makalipas ang ilang araw, nagulat siya nang makitang nasa loob si Ghost. Si Ghost ang utak sa likod ng mga krimen, ngunit siya ay nahuli dahil sa isang pagkakamaling nagawa maraming taon na ang nakalilipas. Siya ay nagpapanatili ng lihim mula noong pumasok sa bilangguan, at hindi nagpahayag ng anumang impormasyon tungkol sa iba pang mga miyembro. Ngayon ay gusto niyang talakayin ang isa pang malaking isyu sa mga miyembro, at pumayag si John na ipaalam sa iba. Si Gordon, ang kasalukuyang leader ng gang, ay bumisita sa kanyang kapatid na babae, na nasa isang pasilidad ng rehabilitasyon. Nagdaraos siya ng party sa gabi, at iniimbitahan ang mga miyembro ng gang sa isang magarbong club para pag-usapan si Ghost. Maayos ang takbo ng lahat, hanggang sa magpakita si Ghost ng hindi inaasahan. Pumunta sila sa tuktok ng skyscraper, para talakayin ang bagong trabahong mayroon si Ghost para sa kanila. Ang plano ay pagnakawan ng isang cash transport truck sa loob ng 5 araw, simula ngayong gabi. Ibinibigay ni Ghost ang eksaktong ruta ng paglalakbay ng truck, at ang halaga ng kayamanan, na humigit kumulang $25 milyong. Ipinaliwanag niya na nailigtas niya ang isang Russian mobster mula sa isang kulungan ng Russia. Upang gantimpalaan siya, inutusan ng kriminal na Ruso ang kanyang subordinate na kunin ang landas ng sasakyan mula sa dispatcher ng bangko. Nangako si Ghost na babayaran ang bahagi ng gangster mula sa kanyang panig, kaya ang kailangan lang nilang alalahanin ay ang paghahanda para sa misyon sa abot ng kanilang makakaya. Pagkatapos niyang umalis, kinukumbinsi ni Jake ang lahat na ang kanilang plano ay isang beses lamang sa isang taon, at sa pagkakataong ito ay mayroon lamang silang 5 araw para maghanda.
Gayunpaman, sinabi ni Gordon na mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala, kaya hindi nila dapat palampasin ang gayong pagkakataon. Maingat na sinusuri ni AJ ang landas ng truck, at tinutukoy ang pinakamainam na posisyon para sa pagnanakaw. Tinutukoy ni Jake ang bilang ng mga pampasabog na kailangan, batay sa laki ng pagsabog at kapal ng kalsada. Ang iba ay dapat gumawa ng isang diskarte upang nakawin ang pera. Pagkatapos magplano, ang mga miyembro ay nagsimulang magtrabaho sa imburnal sa gabi. Samantala, iniimbestigahan naman ng mga investigador kung paano nakuha ng mga kriminal ang mga pampasabog na C4. Nakakita sila ng isang kilalang nagbebenta ng mga armas at pampasabog habang nagmamaneho. Hinarap siya ng mga investigador at direktang pinagbantaan siya ng pag-aresto, kaya binanggit ng dealer ng armas ang isang customer na bumili ng malaking halaga ng C4. Sa gabi, naglalakbay si AJ sa mga gangster upang makakuha ng C4, ngunit ang kabilang partido ay galit, at tumangging ibigay ang mga ito sa kanya. Kinuha ng mga gangster ang pera ni AJ, at planong patayin siya. Isang laban ang sumiklab dito, at brutal na binugbog ni AJ ang lahat ng tatlong gangster. Nang dumating sina John at Ghost para tulungan siya, nalaman nilang nakatago ang C4 sa garahe. Sa panahon ng pagsisiyasat, ang mga detective ay nakakuha ng impormasyon mula sa isang impormante, at pumupunta sa lokasyon kung saan ginawa ang mga bomba. Ang mga pulis ay pumasok sa isang inabandonang istruktura, kung saan nagsimulang tumakas ang dalawang Russian crooks. Hinabol ni Detective Jack Wells ang isa sa kanila, at binaril siya sa likod. Hindi nagtagal, naabutan siya ng kasamahan ni Jack, at tinulungan siya sa paghuli sa salarin. Natuklasan ng pulisya ang isang malaking supply ng C4 at iba pang armas na nagpapahiwatig na ang mga magnanakaw ay nagpaplano ng isang malaking misyon. Natuklasan din ni Jack ang mga guhit ng engineering sa dingding, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang nilalayon ng mga magnanakaw. Samantala, tinatapos na ng mga tulisan ang kanilang paghahanda para sa ekspedisyon. Matagumpay na nahak ni AJ ang sistema ng signal ng trapiko, na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang daloy ng trapiko. Kinagabihan, pinag-usapan ni Gordon at AJ ang diskarte, at napagtanto nila na baka mahuli sila. Ang kapatid na babae ni Gordon, na umalis sa institusyon kung saan siya ay nakalabas ng mas maaga kaysa sa inaasahan, ay pumunta sa kanilang bahay. Nag-aalala si Gordon sa kanya, ngunit tinitiyak niya sa kanya na mas mahusay ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, sinuri ni Jack Wells ang mga pahiwatig na nakuha sa criminal hideout noong nakaraang araw. Natuklasan niya ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan ng kriminal na si Ghost at Russian Mafia kapag sinusuri niya ang mga larawan. Nang matuklasan niyang pinakawalan si Ghost ng ang isang Russian criminal cell ay naghahanda para sa isang malaking misyon, napagpasyahan niyang hindi ito nagkataon. Ipinatawag si Ghost sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong, at tinawag si Jack doon, na piniling palayain si Ghost, at umalis siya. Nang maglaon, nalaman ng detective na dapat makipagkita si Ghost kay Gordon upang maghatid ng isang bagay. Napansin din niya si Jesse, na gumagawa ng parehong hand salute bilang isang senyales sa panahon ng pagnanakaw sa bangko. Sinundan ng detective ang sasakyan ni Gordon, na minamaneho ni John. Kasunod ng pagkatuklas ng plaka ng lisensya, bumalik ang detective sa istasyon ng pulisya, at nagsagawa ng paghahanap kay Gordon, ngunit walang nakitang kapaki-pakinabang. Ang kapatid ni Gordon ay nagnakaw ng pera mula sa kanyang vault noong panahong iyon, at pagkatapos ay lumabas upang kumuha ng mga gamit. Hinahanap siya ni Gordon sa gabi, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ipinagpatuloy ng mga magnanakaw ang kanilang trabaho kinabukasan, naglalagay ng mga pampasabog kung saan tumitigil ang mga van. Tinatawagan siya ng kapatid na babae ni Gordon sa gabi, upang sabihin sa kanya na siya ay nasa istasyon ng pulisya. Pumunta siya roon para hilahin siya palabas, at pumasok si Jack at ang kanyang partner sa istasyon. Habang tinatanong ng investigador ang lalaki na nakakulong kasama ang kapatid ni Gordon, kinuha ni Gordon ang kanyang kapatid, at pinauwi. Ang dalawa ay may mainit na pagtatalo sa kotse, at siya ay lumabas. Ang susunod na araw ay ang kanilang pagnanakaw, at ang mga magnanakaw ay gagawin na ang kanilang trabaho. Sa oras na ito, si Jack ay ipinatawag ng kanyang mga superior, at nalaman na pinayagan ng kanyang kasamahan ang isang kriminal na pumunta, upang makakuha siya ng pera mula sa lugar ng krimen. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa simula ng eksena. Sa puntong ito, pinatay ng mga magnanakaw ang mga traffic light ng intersection, at pumalit si Ghost bilang isang traffic cop.
Naglalakad siya sa crossroad upang idirekta ang trapiko, ngunit ang truck ng pera ay huli na. Nagpanggap si John bilang isang sniper, at nagnanais na patayin si Ghost kung matuklasan na sinubukan niyang linlangin sila. Buti na lang at dumating ang mga van, at dinala sila ni Ghost sa kalsada kung saan nakatago ang mga pampasabog. Gayunpaman, kaagad bago ang pagsabog, isang bisikleta ang tumatawid sa kalsada sa harap ng sasakyan. Nagpreno ang sasakyan, dahilan para masyadong mabilis na sumabog ang mga C4. Dapat ay mahulog ang van sa hukay, ngunit ngayon ay dapat silang makahanap ng isang paraan upang magtagumpay. Si John ay lumabas mula sa pagkakatago, inatake ang isang security officer, at sumakay sa sasakyan sa harap niya, upang ihulog ito sa hukay. Ang mga kriminal sa ibaba ay kumuha ng pera, at tumakas sa lugar tulad ng handa nilang itigil ang operasyon. Samantala, pinapauwi ni Jack ang kanyang katrabaho. Nalaman nila ang tungkol sa pagnanakaw 3 milya ang layo, at nagpa siya na pumunta doon. Gayunpaman, naalala ni Jack ang mga landas ng subway na nakita niya sa hideout ng mga magnanakaw ng Russia, at inaakala na ang kalapit na pasukan ng metro ay maaaring nagsilbing ruta ng pagtakas ng mga magnanakaw. Pagdating doon, napansin ng mga investigador si Jesse sa karamihan, at sinimulang tugisin siya. Napilitan si Jesse na magtago sa likod ng kusina ng hotel pagkatapos ng mahabang habulan. Kapag inatake siya ng katrabaho ni Jack, binaril muna niya ito, at pagkatapos ay tumakas. Di nagtagal, natuklasan ni Jack ang kritikal na nasugatan na katrabaho sa sahig. Si Jesse ay patuloy na tumakas mula sa iba pang mga pulis na nagtangkang hulihin siya. Sa kasamaang palad, namatay ang kasamahan ni Jack, at ang mga magnanakaw ay nahihirapan na ngayon. Tinatawagan ni Sergey si Ghost sa puntong ito, na ikinagalit niya kay Ghost dahil sa pagsasagawa niya ng krimen kasama ang kanyang sariling pangkat. Sinadya ni Ghost na isakatuparan ang pagnanakaw kasama ang mga Ruso, ngunit hindi siya nagtiwala sa kanila. Samantala, walang alam dito ang mga tauhan ni Gordon. Si Ghost, Gordon at ang iba pang mga tulisan ay naghati-hati ng pera na kanilang ninakaw sa isang silid ng hotel. Hindi nagtagal, pumasok si Jesse, galit na galit, at sinabing nakapatay siya ng isang pulis na nag-apoy ng komprontasyon. Si Scott, ang taong tutulong sa kanila sa pagdala ng pera, ay dumating mamaya upang kunin ang pera. Pumasok si Ghost sa banyo, at inabisuhan ang mga Russian crooks tungkol kay Gordon at ng iba pa. Pagdating ng mga Ruso sa hotel, tumakas si Ghost. Nagsinungaling si Ghost kay Sergey tungkol sa intensyon ng gang na ibahagi ang pera. Sinadya niyang patayin si Gordon at ang iba pa gamit ang galit ni Sergey. Huli na para malaman ni Gordon na pinagtaksilan sila ni Ghost. Dumating na ang mga Ruso, at pinagbabaril si AJ. Isang malaking labanan ang naganap, at maraming gangster ng Russia ang napatay. Sa kabutihang palad, si Gordon at ang iba ay nakatakas ng hindi nasaktan, at alam nilang ang mainit na pagtatalo ay nakakuha ng atensyon ng mga awtoridad, nagpasya silang maghiwalay. Bumalik sa mansyon sina Jake at Jesse para kunin ang kasintahan at pera ni Jake. Gayunpaman, nalaman ni Jake na ninakaw ni Ghost ang pera, at pinatay ang kanyang kasintahan. Samantala, natuklasan ni Jack Wells ang bahay ni Gordon at pumasok upang mag-imbestiga. Pinalibutan ng mga pulis ang mansyon ng mga magnanakaw, at nang walang paraan, nagpasya sina Jesse at Jake na mamatay na lang kaysa makulong. Samantala, pauwi na si Gordon, ngunit habang naghahanda siyang pumasok sa pinto, napansin niyang pinakialaman ang lock. Pumunta siya sa parking lot, at natuklasan ang kanyang kapatid na babae. Nagmaneho sila papuntang airport. Nang mapansin ng detective na nagmamaneho siya palayo, sinimulan niya itong habulin. Si Gordon ay nakikipag-usap kay John habang nasa daan, at tama nilang hinulaan na papatayin ni Ghost si Scott, isang bakod na konektado ng maayos, at kukunin ang natitirang pera. Sa katunayan, sumakay si Scott sa pribadong eroplano, ngunit dumating si Ghost, pinatay siya, at ninakaw ang pera. Gayunpaman, nakasalubong niya si Gordon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jack Wells, at itinutok ng tatlo sa kanila ang kanilang mga baril sa isa't isa, at ang three-way na Mexican standoff ay nagresulta kay Gordon at Jack na unang binaril ni Ghost. Ang dalawa ay nasugatan at bumagsak sa lupa. Nang maningil si Ghost kay Gordon, dumating si John sa tamang oras para barilin siya. Isang nasugatan na si Gordon, ang kanyang kapatid na babae, at si John ay umalis sa pinangyarihan ng krimen. Isang malubhang sugatan na si Jack ang tumawag sa 911 para sa tulong. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.